Kenneth the Loverboy Llober tinalo ang kanyang kalaban na isang two-time world champion na Panamanian na si Luis Concepcion via 8-round TKO victory in a 10-round bantamweight fight. Ang undefeated bantamweight prospect ng General Trias Cavite ay muling na nagpakitang gilas kagabi sa harap ng mga Pinoy boxing fans na nanonood sa venue sa Winford Resort and Casino Manila kung saan ginanap ang naturang laban. Sa first round pa lang ay naging agresibo na agad si Loverboy gamit ang kanyang high volume of flurries o punches, consistent jabs with follow-up straight. Ang ganda din ng lateral movements ni Llober. Mabilis niyang naiiwasan mga counter punches ni Concepcion gamit ang kanyang footwork na parang may kaunting resemblance sa bilis ng paa ng isang young version of Manny Pacquiao. Pagdating sa round number 2, na-maintain ni Llober ang kanyang aggressiveness and consistently landing his signature offensive style na jabs na may follow-up na left straight na consistently tumatama sa muka ng dating kampiyon na si Concepcion. Na-control din ni Llober ang buong round 2 gamit ang kanyang combinations at palagi niyang or madalas niyang nailagan ang mga binabatong suntok ni Concepcion. So talagang mabilis ang galaw ng paa ni Llober at dito pinabaksak niya si Concepcion gamit ang kanyang right hook na may follow-up left uppercut. At agad naman nakarecover si Concepcion at save by the bell pa ito. Going into the round number 3, bigla naging agresibo si Concepcion at gamit ang kanyang mga series of combinations na madalas ay hindi nakakatama dahil mabilis itong naiiwasan ni Llober. Pagkatapos ng ilang segundo, bumagsak ulit si Concepcion for the second time due to the volume of counter left hooks ni Llober. Agad pa rin nakatayo si Concepcion at pinakita niya ang kanyang tibay sa ring at agad muli itong nakipagdigdikan kay Llober. Pero hindi pa rin ito naging sapat dahil sa consistent left hooks ni Kenneth Llober na direktang tumatama sa muka ni Concepcion. Pagdating sa round number 4, bigla nagpatama si Llober ng mga kombinasyon upstairs, downstairs with a series of body shots na siyang nagpapahina sa katawan ni Concepcion. Talagang matindi yung mga left hooks na binabato ni Llober na consistently nakakatama sa bodega ni Concepcion. Pero nakakabilib ang pinapakitang warrior mentality ni Concepcion dahil nakasurvive pa ito. Sa round number 5, halos ganun pa din ang nangyari dahil natatamaan lang sa muka at bodega ni Concepcion ang mga matinding volume of punches ni Llober. So nakontrol pa rin ni Kenneth ang laban. Pagdating sa round 6, parang humina yung footwork ni Llober at mukhang napagod ito at nabawasan ang kanyang bilis, ang kanyang activity, ang kanyang paggalaw kumpara sa mga early rounds. So dahil dito nakakatama ng konti si Concepcion sa muka ni Llober due to his right hooks. Pero wala din epekto ang kanyang mga suntok na binabato dahil pati siya mismo ay napagod din at nawala yung lakas ng kanyang mga suntok at nakakatama para man si Llober. Pero yung lakas ng pagbato ng suntok ay parang bahagyang humina. So in short, pareho silang dalawa parang nababawasan ng energy dito sa round 6. Pagdating sa round 7, bumalik yung stamina ni Llober dahil nagawa niya ulit ang mga nagagawa niya sa mga early rounds. Nakakapaggalaw siya ulit ng mabilis, especially yung kanyang of course yung kanyang footwork, ang kanyang paa, and ang kanyang depensa ay napakaganda. Maganda yung kanyang head movement while moving in circles around Concepcion na may konting pagkalomachenko yung galawan while throwing his combinations, left and right jabs and straights. Pagdating sa round number 8, dito na tinapos ni Kenneth Llober si Luis Concepcion during last
or during the last 33 seconds of round 8 after a series of right straight na may follow-up na volume of left hooks and combinations. At habang napansin ng referee na hindi na nakakabawi ng suntok itong si Concepcion at nadrogi na ito sa mga mabigat na suntok ni Kenneth Llober, agad na ito pinahinto ang laban. So as a result, Kenneth the Loverboy Llober wins by an 8th round stoppage victory. At dahil sa kanyang pagkapanalong ito, nag-improve ang record ni Llober sa 15 wins and defeated, 10 victories by knockout. So base sa nakita kong performance ni Kenneth Llober, I like his style. Very fan-friendly ang kanyang estilo. Very offensive-minded itong si Llober. So itong gusto ng mga fans. Consistent yung kanyang pagbato ng mga jabs. Tapos may follow-up na mga pabaon na left straights and left hooks. Tapos lumalarga ito ng mga volume of punches. Left and right, to the body, to the face, to the head. Uppercut, combination, lahat. Yung kanyang footwork ay napakahusay din. Mabilis niyang naiiwasan ang mga naibatong suntok ni Concepcion. So clever siya. Yan ang maganda. Madalas puro hangin ang natatamaan ni Concepcion. Napansin ko lang, I think dun sa round 6, dun lang medyo napagod itong si Llober. Pero sino ba naman ang di napapagod? Siyempre lahat tayo napapagod, especially mga atleta, mga boxer. Pero yung kagandahan dito is naibalik niya ulit ang kanyang lakas at stamina sa round 7 hanggang sa natapos niya yung laban, hanggang sa tuluyan niyang binugbog at tinapos si Concepcion sa round 8. Now going back dun sa round number 2 at round number 3, nung napabagsak niya si Concepcion, hindi ako nagulat na nakuha pa niyang makarecover itong si Concepcion dahil matibay na fighter din yan. Former world champion, naging 2-time world champion yan. So hindi ito basta-basta na kalaban. At talaga veterano din yan si Concepcion. So overall, it was an excellent performance from Kenneth Llober. Sigurado mas lalo pang aakyat ang kanyang pangalan sa rankings sa bantamweight division.